Buksan natin ang ating mga Bible sa Psalms chapter 18 verses 20 to 22. Psalms 18 verses 20 to 22. Babasahin natin. Ginantimpalaan ako ng Panginoon ayon sa aking katuwiran. Ayon sa kalinisan ng aking mga kamay, ako'y kanyang ginantihan. Sapagkat ang nadaan ng Panginoon ay aking iningatan, at sa aking Diyos ay hindi humiwalay na may kasamaan. Sapagkat lahat niyang mga batas ay nasa harapan ko, at ang kanyang mga tuntunin sa akin ay hindi ko kinalayo. Itong Psalms 18 verses 1 hanggang katapusan, ito'y papuri ni Haring David sa Diyos dahil siya ay iniligtas mula sa kamay ng kanyang mga kaaway, lalo na sa kamay ni Haring Saul. Siya ay nanalangin sa tuwing mayroon siyang kaaway, mayroong problema, at siya naman ay tinutugon ng Panginoon sa kanyang panalangin at mayroong palaging gantimpala. Now, si David, sa isang tipo ng ating Panginoong Kristo. Actually, itong kanyang mga papuri dito, ito ay isang propesya na tumutukoy sa ating Panginoong Kristo. Na ating Panginoong Kristo ay namamagitan para sa mga tinubos niya. Siya ang sumagot ng lahat ng pagdurusa, lahat ng pasakit, alang-alang sa katubusan ng kanyang mga tao. At ang kanyang katubusan ay tinanggap ng Diyos, ang kanyang sakripisyo, at tinatuloy nito sa kanyang muling pagkabuhay, sa kanyang resurrection. Ang pamamagitan ni Jesus ay nilarawan din ng mga high priest sa Old Testament. Once a year, every year, bawat taon, sila ay nagdiriwang na tinatawag na Yom Kippur. Sa atin yan yata yung New Year, no? Yom Kippur. At sa Yom Kippur, ginagawa rito ang tinatawag na Day of Atonement, ang araw ng paglilinis, ang araw ng pagtatakip ng kasalanan, ang araw ng pagwiwisik ng dugo ng mga hayop sa Ark of the Covenant. Ang pare dito, yung high priest, siya ay magpapalit ng kanyang maraming kasuotan sa isang ordinaryong kasuotan lamang. At papasok siya sa templo sa pagitan ng tabing ng templo. At papasok siya doon sa Holy of Holies na naroon nakalagay ang Ark of Covenant, yung arka ng tipan na mayroong dalawang anghel na nakatakip. At yung plat na yun sa gitna, kung tawagin ng lukluman ng awa. Doon, iwiniwisik yung dugo ng hayop na ihandog nitong high priest. At kung ang high priest ay tinanggap sa kanyang paghandog, wala siyang kasalanan, lalabas siya muli doon sa Holy of Holies hanggang sa malantad siya sa mga tao na mga naghihintay sa kanyang napakarami para iproklama ng high priest na ito na tinanggap ang kanyang sakripisyo, ang kanyang paghahandog, ang kanyang pagwiwisik, nananahunugan, na lahat sila ay pinatawad ng Diyos. At ganoon din ang ating Panginoon. Siya ay pumasok sa kabanal-banalan at nagpatagas siya ng kanyang dugo sa luklukan ng awa ng Diyos at siya'y namatay at tinanggap ng Diyos ang kanyang sakripisyo at pagkalipas ng 3 araw muli siyang nabuhay upang iproklama sa lahat ng mananampalataya na assured ang kanilang kaligtasan, ang kanilang kapatawaran ng kanilang kasalanan. At ito ang puso ni David na para siyang pumasok sa kadiliman ng kamatayan sa kamay ng kanyang mga kaaway. At sa kamay ni Saul na gusto siyang patayin. Pero sa kanyang pananalangin, iniligtas siya ng Diyos. At siya'y ginantimpalaan. At ito ang ating titignan. Alamin natin kung paano nagpuri si David
sa Diyos dahil sa pagtugon ng Diyos sa kanyang panalangin na iniligtas siya sa kamay ng mga kaaway bilang gantimpala. Ito tignan natin sa mga talatang ito, 20 at 22. Mayroong dalawang puntos na ating babahagi ngayon. Una, ang paraan ng paggantimpala ng Panginoon. May paraan ng paggantimpala ng Panginoon. At ikalawa naman, ang dahilan ng paggantimpala ng Panginoon. Gagantimpala siya dahil mayroong dahilan. At ang dahilan na yun na isagawa ng taong nananalangin. Tignan natin ang paraan ng paggantimpala ng Panginoon. Ang sabi rito, itong mga talatang ito ay papuri na David at propesya tungkol sa ating Panginoon na siya ay nagsakripisyo ng kanyang buhay. Si David din, nagsakripisyo rin siya ng kanyang buhay alang-alang sa kanyang karian at sa mga sambahayan. Ang Panginoon natin ay nag-ubor ng dugo para sa kapatawaran ng kasalanan. At napatunayan ito nang siya ay muling mabuhay sa ikatlong araw. At ito'y inilalarawan ng mga high priests. Sila'y gumaganap dito. Kaya doon pa lamang sa Old Testament, punong-puno ng pananampalataya yung mga tao ron. Sapagkat ginagawa nila yung tipo na gagawin ni Kristo. At yung mga tao sa labas, inaasahan nilang buhay itong pari na lalabas. Nagpapatunay na tinanggap ang kanyang handog at sila ay mayroong kapatawaran. Sumasampalataya sila noon, pero actually sumasampalataya sila sa darating na tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoon. Yun ang paghahandog ni Kristo na katanggap-tanggap sa Diyos ang kanyang sakripisyo. At sa kanyang muling pagkabuhay, ipinroclaim ni Jesus Christ, there is forgiveness and salvation, assurance of salvation sa mga sumasampalataya. Now, sa atin naman, bilang mga Kristiyano, sa ating pananalangin, ginagantimpalaan tayo ng Diyos. Tingnan niyo ang sabi sa verse 20, ginantimpalaan ako ng Panginoon ayon sa aking katwiran. Ayon sa kalinisan ng aking mga kamay, ako'y kanyang ginantihan. Para bang si David, malinis siya, matwid siya. Pero ito'y propesya sa ating lahat. Tayo ay pinapatawad ng Panginoon o dinidinig ng Diyos ang ating mga dalangin dahil sa ginawa ni Jesus. Ang mga Israelita, tinanggap ang kanilang dalangin dahil sa high priest na buhay na lumabas. Dahil dito, sa atin, bilang katungkulan natin, maglinis tayo ng ating mga kamay. Tingnan ang sabi ni David, ginantimpalaan ko ng Panginoon ayon sa ating katwiran. Pero tumutuko yan doon sa katwiran ni Jesus na nasa kanya. Ayon sa kalinisan ng aking mga kamay, ako'y kanyang ginantihan. Ito na, yung tungkulin. Dahil ikaw'y may katwiran mula sa Panginoon, katungkulan natin na maglinis ng ating mga kamay. 2 Corinthians 7:1. Ganito ang sabi, mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangako ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Tayo yung umiiwas sa anumang kasamaan, kasalanan, lalo na kung ito'y umaapekto sa ating kaluluwa. Katungkulan natin yun. At dahil dyan, sabi ni David, ako'y ginantimpalaan ng Panginoon. Now, ikalawa, tignan natin ang dahilan ng paggantimpala ng Panginoon. Basahin natin muli ang verses 21 hanggang 22. Sapagkat ang mga daan ng Panginoon ay aking iningatan, at sa aking Diyos ay hindi humiwalay na may kasamaan.
Sapagkat lahat niyang mga batas ay nasa harapan ko at ang kanyang mga tuntunin sa akin ay hindi ko inilayo. Makita natin na punong-puno ng katungkulan si David dito. Na parang siya lahat ang gumagawa. Na alam natin, ito'y lumalarawan sa atin. Sa Old Testament, ginagawa nila yun dahil sila meron pa ng palataya. Sa atin naman, ginagawa natin dahil tayo'y namumuhay sa pananampalataya. Tayo'y may taglay ng katwiran ni Kristo. Tingnan natin si Jesus Christ. Ang sabi sa Hebrews chapter 12 verse 2. Jesus Christ is the author and finisher of our faith. Ang sabi niya, si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus. Hindi nalintana ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanang trono ng Diyos. Nakita niyo ba yan? Dahil sa pagsakripisyo ni Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, siya ang nagtatag ng ating simulain ng pananampalataya at siya rin ang magsasakdal nito ng ating pananampalataya. Kaya yung ating pamumuhay ngayon, lalo na sa ating paglilinis, pag-iwas sa kasalanan, hindi natin yung gawa, kundi yun ay gawa ni Kristo. Siya'y nagsimula niyan at siya yung magpapasakdal niya. Tingnan nyo ang sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Kapag ang sa Kristiyano ay sumampalataya kay Kristo, subalit kayo ay na kay Kristo Jesus, na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos, at katuwiran, at kabanalan, at katubusan. Ang sabi ni David, pinagpala siya dahil sa kanyang katuwiran. Alam natin si David, gumagawa siya ng matuwid dahil siya pinagmatuwid ng Diyos. Tayo din naman, makagawa tayo ng matutuwid na bagay dahil tayo ay tumanggap ng katuwiran ni Kristo. Yung kanyang perfect obedience, passive and active. Pag sabing passive, lahat ng pasakit na itinakda sa kanya sa banal na kasulatan, tinanggap niya na walang reklamo. At lahat ng mga katungkulang dapat niyang gawin ay kanyang isinigawa. Kaya napakamatuwid ang Panginoon. Wala siyang kaputok mang karumihan. Perfect ang kanyang righteousness. At dahil si Kristo ay ating sinampalatayanan, ang sabi sa 1 Corinthians 30, sa iyong ating katwiran. Kaya nga, dahil siya ang ating katwiran, tayo nakakagawa ng mga bagay na paglilinis ng ating sarili. Kaya, wala tayong may pagmamalaki sa mga gawa natin, sa ating mga mabubuting gawa, sa ating pag-iwas sa kasalanan. Akala natin, sarili natin lakasyon, pero yun ay biyaya ng Diyos sa atin. Binigyan tayo ng enablement dahil doon sa katwiran ni Christ. Kaya nga kung hindi tayo maglilinis, hindi tayo iwas, hindi natin pinamuhay yung katwiran ni Kristo na tinanggap natin. Kaya tingnan niyo sabi sa Philippians chapter 2 verse 13. Philippians 2:13. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Lahat ng ating ginagawa na pawang mabuti at matuwid, hindi yan sa atin lamang. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayanan. Siya ang gumagawa para sa atin. Pero kapag gumagawa tayo ng kasamaan, alam natin hindi yun sa Diyos, kundi ating katungkulan. Kaya nga, sabi nito sa text, sa verse 21 to 22, sabi ni David, sapagkat ang nadaan ng Panginoon ay ating iningatan. May ingatan ba ni David yun kung wala ang katwiran ng Diyos sa kanya? Hindi. Nagagawa ni David yung kanyang katungkulan dahil mayroon siyang lakas at kakayanan buhat sa Diyos. At ang sabi pa, at sa aking Diyos, hindi humiwalay na may kasamaan. Hindi siya humiwalay sa Diyos na mayroon siyang kasamaan. Nagagawa ba niya yun? Oo, dahil sa biyaya ng Diyos. 22. Sapagkat lahat ng mga batas ay nasa harapan ko.
at ang kanyang mga tuntunin sa akin ay hindi ko inilayo. Kung di natin titignan sa likuran sa buhay ni David, yung biyaya ng Panginoon, napakayabang ni David. Kasi nagawa niya lahat yun sa kanyang sarili. Kahit si Paul. Sabi ni Paul, ako higit na marunong sa kanila, higit akong nagdusa sa kanila. Kung titignan natin, parang sabi nga ni si Dan, ano yung si Dan yung kasama ni Joseph Kumara? Abilita. Sabi niya, mo brother boy, ang yapang-yapang talaga ni Apostol Paul dito. Alam mo sinong perfect na ito? Kasi hindi niya naunawaan yung righteousness of Christ na kay David. Ganun din sa atin. Mayroon man tayong nagagawa, mayroon man tayong natutulungan, mayroon man tayong inabutan. Hindi yung dahil sa ating sarili. Yun ay nagpapatunay na ang katuwiran ni Kristo ay nasa iyo. Kaya nga, tayo ay nakapag-ingat ng kanyang daan dahil sa kanyang biyaya. Tayo ay nakakapanatiling mabuti sa kanya dahil sa kanyang biyaya. Tayo ay nakakatupad ng kanyang mga batas dahil sa kanyang biyaya. Tayo ay nakakapanatili sa kanyang mga tuntunin dahil sa kanyang biyaya sa atin. Kaya na, mayroon tayong katiyakang nagtimpala sa ating panalangin. Dahil yung ating kakayanan panalangin at pagsagawa ng panalangin, ibibiyay ng Diyos sa atin. Taglay natin yung katuwiran ng Kristo, yung kanyang pangalan. Kaya nga, ang katiyakan ng ating kasagutan ng panalangin, hindi dahil sa husay nating magsalita, hindi dahil sa katwiran natin na wala tayong kasalanan, kundi dahil sa katwiran ng Panginoon na sumasa atin. Kaya nga, mga kapatid, marapat lamang na tayo'y manalangin lagi sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ano ibig sabihin mo? Gamitin natin yung pangalan ng Jesus in the name of Jesus. Ganun ba yan? Tuwing prayer natin, di na natin pagkaunawa, di ba? Kailangan mag-pray to the Father through the power of the Holy Spirit and in the name of Jesus Christ. Parang silya at pangselyo. Kaya din ang paniwala ko eh. Pero kung pag-aralan ko ito, hindi pala ganoon. Yung katwiran ni Christ, yung righteousness ni Christ, yung perfect obedience ni Christ na ibinihis natin, taglay natin ang kanyang pangalan. Kaya nga sinabing, thou shalt not use the name of the Lord in vain. Ibig sabihin, huwag nating, hindi lang tayo magsalita ng pagmumura, pati yung ating sarili, huwag nating dalhin sa anumang bagay na hindi ka natatakot sa Diyos. Dahil, sinisira natin ang kanyang pangalan. Kaya nga sa tuwing tayo manalangin, dapat manalangin tayo sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, through the authority of Christ, yung ating privilege as a child of God, taglay natin si Christ, taglay natin ang kanyang pangalan. Luke 18 verse 1, ito yung admonition ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sa ating mga alagad. Ang sabi niya, at sinalaysay ni Jesus sa kanilang isang talimbaga, na kung sila'y dapat laging manalangin at huwag magdupay-tay. Hindi natin dapat tigilan at panghinaan ng loob ang manalangin. Kasi yung panalangin, may katiyakan, katimpala. Dahil tayo'y nananalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Alam niyo pa, kahit hindi ko na banggitin yung pangalan ng Panginoong Jesus eh. Actually, when you pray to God, ikaw'y nananalangin sa pangalan ni Jesus. Kaya manalangin tayo sa kanyang pangalan. Tingnan niyo, kaya ngayon, nainuhaan ko yung sinasabi rito sa John 15 verse 16. John 15 verse 16, ang sabi rito ng Panginoon, ako hindi niyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko. At itinalaga ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga. At ang mga bunga ninyo'y mananatili upang anumang inyong hingin sa Ama sa ating pangalan ay ibigay niya sa inyo. O ikaw ay isang Kristiyano, pag nanalangin ka sa Ama, alam natin, naluluto ka naman.
John 14, 13 to 14. Ang ganda po ng talata nito. Ito nagpapaunawa sa panalangin. At anumang hingin ninyo sa aking pangalan, ay aking gagawin, sabi ng Panginoon. Ito ba'y pwedeng gawin ng lahat ng tao? Basta gamitin yung pangalan, in the name of Jesus. Hindi eh. Hindi ito magic eh. Kung ito'y nananalangin, dahil ikaw ay akin, ibig sabihin, gagawin ko ito. Sabi ng Panginoon. 14, kung kayo humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Di parang ama sa kanyang anak. Yung anak, taglay yung pangalan ng ama. Yung reputasyon, yung pangalan ng ama. Kaya kung ano yung ama, ganyan yung anak. Kapagmahal ng ama, kapagmahal yung anak. Kaya pag humingi yung anak, binibigay ng ama. Then John 16:24. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi anuman sa pangalan ko. Kayo humingi at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. So, ipinapakita nito sa atin, when we pray, manalangin tayo bilang tinubos ni Kristo. Huwag tayong manalangin ng puno ng pride, na magaling kang magsalita, magaling kang magdala ng emosyon. No, manalangin ka as a Christian. Dala mo ang pangalan ni Jesus. Mayroon ka din pala ng Panginoon. Kaya, tanong natin muli, ano ibig sabihin nito? Yung pangalan ni Jesus. Ito ba yung magagawa ng lahat ng tao? Hindi. Tanging Kristiyano lang. At hindi rin lahat ng Kristiyano, sapagkat maraming Kristiyano na nanalangin na wala sa isip ka na siya Kristiyano, kundi naging obligasyon ng panalangin. Ritual. Pray. Tulad ng ating Panginoon, pag nag-pray siya sa Ama, talagang nakikipag-usap siya. Ganon din tayo. Makikipag-usap din tayo sa Ama dahil taglay natin ang pangalan ng kanyang anak na si Kristo. May magic bang pangalan in Jesus? In Jesus' name. Amen. Para bang hindi tayo nakapanalangin pag hindi natin sinara sa ano eh? Jesus' name. Amen. Parang kulang, parang kape na walang asukal. Pag wala ko in Jesus' name. Because actually, when we pray to the Father, you have already the authority of Jesus' name. Taglay na natin yun. Yung tayo po'y manalangin sa pangalan ni Jesus, ito isang privilege. Privilege sa mga taong kanyang tinubos. Sapagkat ang kanyang mga tinubos, binihisan niya ng kanyang katwiran. At ang katwiran natin, ang katwiran ni Kristo, nasa atin. Kaya proklaman natin. Kaya ganoon lang si David magpuri. Alam niya ang kanyang theology. Kaya kung tayo naligtas, gaya ng Panginoon, taglay natin ang pangalan ni Jesus. Thou shalt not use the name of the Lord in vain. Tayo na. Panginoon, napaka-biyaya ninyo sa amin. Nakita namin, Lord, na parang si David ay nanalangin siya na parang tila sa kanyang sariling katwiran, sa kanyang sariling lakas, sa kanyang sariling pagsisikap. Ngunit, Lord, nakita namin na si David ay isang taong mananampalataya. At siya'y pinagmaging matwi ninyo, kaya siya na nananalangin sa katwiran ninyo. Kaya naman, Panginoon, lahat ng ito'y biyaya. Pero din po kami, Lord. Ang aming pong High Priest na si Jesus Christ, siya po ang namagitan sa amin. Siya nag-alay ng dugo sa luklupan ng iyong trono upang kami po ay kanyang tubusin at ibigay sa amin ng kanyang katwiran, ng kanyang pangalan. Nang sa ganon, Lord, kami ngayon ay mayroon pong karapatan tumawag sa inyo ng awa, Father. O Lord, salamat po sa biyaya ito. Nawa, lagi namin nalalahanin sa tuwing kami mananalangin, taglay namin ang pangalan ng aming Panginoon, Jesus Christ. In Jesus' name we pray.